So ngayon, sinabi din po na madaming pasaporte si Roque. Nagpaliwanag si Roque dito, mga bossing, na wala daw siyang ganung karaming pasaporte. Oh. Setting the record straight, sinasabi nga po daw na meron po kayong tangan na maraming pasaporte. Siyempre, taas ang kilay ng marami dyan. Ilan po ba talaga ang hawak ninyong passport? Fake news po yan. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito di umano yung aking pangalawang passport daw. Kung makikita nyo po, may butas. Kasi kanselado na po ito. O yun, ako din meron ganung passport. Yung sa akin naman may butas kasi expired na ho, mga kababayan. Kaya lang, laging ko tangan-tangan o lagi kong daladala ho, mga bossing, sa kadahilanan po na nandoon yung US visa ko. No? Eh hindi naman pwede pang ilipat pa doon sa bagong passport. Oh. Lagi, ako ho, mga kababayan, dalawa pong passport ang lagi kong hawak. Isang luma na may butas na po. Butas ng puncher po yon. Ibig sabihin, legit. Sabi ni Bato. No, hindi. Ibig sabihin po, legit na wala nang visa yung pasaporte na yon pag may butas po. No, hindi ko lang po maiwan-iwan kasi nga nandoon yung US visa ko. Which is ganun din po yung ipinapaliwanag ni Haro Roque. Sabi ni Robert Turla, clickbait naman to, kumpirmado, arestado, type. Mamaya nga. Sandali lang. Mamadali ka. No? Nasa dulo yan. Oh. At kaya po ito kanselado, although it is valid until 2029, kasi wala na pong pahinang bakante. So napuno na po ito, kaya kumuha ko ng bagong passport. At kapag naman binilagyan ng ganitong butas ang passport, ibig sabihin, hindi na siya valido. No? Oh. Pero ito'y importante pa rin dahil dito nakalagay yung aking Schengen visa. Ayan, parehas kami ng sitwasyon. Pero tingin ko kay Roque, hindi naman pwedeng mag-ano yun eh. Magdalawang pasaporte po na gumagana, parehas gumagana. Naku po, makakasuhan siya nun, mga bossing. Tsaka, hindi pwedeng gumamit to ng ibang pasaporte na iba ang nakapangalan na hindi Harry Roque tapos kitang-kita naman na siya ay si Harry Roque. Di po ba? Lalo na diyan sa sa airport ng Pilipinas kung saan-saan po nagkalat ang mga CCTV. Di ba nga pati si Inday Sara Duterte, kita! Oh. May bagyo yata nun eh. Pero si Inday Sara Duterte palabas ho ng bansa. Mga bossing. Nagagalit nga siya noon di ba? Kasi daw, bakit doon sa dinaanan nila hindi naman dapat magkaroon at hindi makita na sila ay lalabas, bakit nakita? Bumabagyo ho nun. Mga bossing. Di ba? Bumabagyo ho nun, mga bossing. Oh. Tuloy. Yung aking Japanese visa at iba pang mga visa, no? So, hawak-hawak ko pa rin to. Pero yung aking current passport ay nasa possession na po ng Embahada ng Netherlands. Sa totoo ko rin. Nako po. Totoo po yun, yung sinasabi ni Roque, mga kababayan. Binasa ko po no? Ni-research po namin, inalam po namin mismo na paano mag-apply ng asylum at ang requirements po, mga bossing, talagang hahawakan nila yung pasaporte ni Roque. Yun ang yari si Roque, mga bossing. Kapag natapos na ang investigasyon at naipaliwanag ng gobyerno ng Pilipinas, maigi kung bakit hindi totoong ginigipit siya ng gobyerno ng Pilipinas, mga bossing, syempre hawak ng Hague o hawak ng Netherlands yung kanyang pasaporte. Wala na pong laya yan, no? Lalo na kapag nakipag-coordinate na sa Interpol. At sinabi, eto, yung asylum na hinihingi sa amin ni Roque, hindi na namin papayagan kasi napatunayan ng gobyerno ng Pilipinas na si Roque ay hindi ginigipit at binigyan siya ng pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang sarili pero tinakbuhan niya. No? At naipaliwanag ng mamamayang Pilipino naipaliwanag ng gobyerno ng Pilipinas yung pagkakalink ni Roque sa Pogo. At ngayon ay may kasong human trafficking. Nako, mga bossing. Hindi napapakawalan yan.
Yun yung sinasabi ko sa inyo na itong paghingi at pagharap, no, ni Roque at pagyayabang na ako ay may asylum at itong asylum na to ay tatagal ng 1.5 taon. Bago pa ako mahusgahan. So ibig sabihin hindi ako pwedeng pabayaan ng Netherlands. Baka biglang putulin niya. Roque, tapos na. No? Roque, tapos na. Huhulihin ka na, uuwi ka na, susunduin ka na ni Tebes, no? Susunduin, si Tebes, mamaya ho yun yung kay Tebes. Susunduin ka na ni General Torre. Kaya mas inipit niya po yung sarili niya dyan, mga bossing. Lalo na ho, mga kababayan, alam naman natin lahat na puro kasinungalingan lang ang sinasabi ni Roque na siya ay ginigipit ng gobyerno ng Pilipinas. Tingnan nyo nga ho, nakanganga. Tuloy. Hindi ko maintindihan kung anong makukuha ni Secretary Boying Remulla doon sa pagsisinungaling na marami daw akong passport. Pwede ho kasing may passport siya ng ibang bansa, mga bossing. Pwede ho kasing meron siyang passport ng ibang bansa. Kagaya nga po nung naipakita ko sa inyo kaninang umaga na vlog. No? Tayo po ay kahit papaano nagtatrabaho po tayo doon sa mga milyonaryo, yung mga naka-Ferrari. Ang pinaka-goal ho nila ngayon, mga kababayan, tapos nauulunigan na papalapit ang World War. Ang pinaka-target nila ay magkaroon ng mas maraming passport para kung sakali yung pinagbabasihan nilang bansa magkagulo-gulo, pwede sila doon sa ibang bansa ho. Baka, tingin ko lang baka yung passport ni Roque na iba't iba galing sa ibang bansa ho, mga bossing. Pwede ho yun. Pwede po, mga kababayan. Pero yung sasabihin na dalawang Pilipinas na passport tapos parehas gumagana, tingin ko mahuhuli naman ho yun. Diba? Itsura pa lang nitong si Roque. Yung tiyan pa lang. Pagka tumapat doon sa pag tumapat doon sa kung ano mang immigration, si Roque ka, di ba? Di ba? All you have to do is to verify with the DFA. Dahil silang issuing passport, ito po, malinaw na malinaw, di umano yung aking second passport, may butas na po, kanselado dahil puno na nga po ang pahina. Although valid until 2029. So bakit po sa palagay ninyo ginagawa nila ito? Kung sa palagay po ninyo wala pong basihan at madali naman pong maberipika. Talagang pinasasama po nilang imahe ko. No? It's part and parcel of concerted effort for character assassination para palabas. Bakit ba kayo nagagalit sa caption? Nakasulat naman dyan. Ano nakasulat dyan sa caption? Nakasulat naman dyan. Kumpirmado, arestado na. Kaso hindi kayo makapag-intay ang litrato dyan, nandiyan si Torre, nandiyan si Tebes, nandiyan si Roque. Diba? Nagmamadali kayo. Tuloy. Dito sa ating channel, mga bossing, lagi hong pito. No? Sabi ni I am Maria Steffi, may question mark. Hindi, wala. Dalagang yan. Exclamation point yan. Hintayin nyo. No, mamayang konti pag-uusapan na natin yung kumpirmado. Kasi na napakasama kong tao. Ayun. So, bukod po sa pagkakansela sa inyong passport, ay tinatrabaho na rin po daw ng Department of Justice ang Interpol Red Notice laban po sa inyo. Ano po ang inyong masasabi rito? Well, yan na nga ba yung sinasabi ko. Pagka nagkasabay-sabay ho yan, mga bossing, yung Interpol, pag nagkasabay-sabay yung Interpol, tapos yung yung pagsabi na, wala, denied ang asylum mo. Tapos iaabot na lang, eto passport ni Roque. Kayo na bahala dyan, ibibigay na namin sa inyo. Yari na si Roque. Ako ho, naniniwala, baka mga 45 days na lang ho to, parang sisiw. Mga bossing, uuwi na ng bansa itong si Roque. Una doon sa pagkansela ng passport po hindi po ako pugante kasi ako umalis ng Pilipinas, ang tagal na bago pa magsampa ng magkaroon ng warrant of arrest.
O yan daw ho, hindi daw siya pugante mga kababayan. Pugante ka, bago ka umalis, pugante ka sa Pilipinas. No? Pugante ka sa Kongreso. Tinakbuhan mo. Di ba? Tinakbuhan mo yung ibinibigay nila sa iyong karapatan para ipaliwanag ang iyong sarili. So, pugante ka sa Kongreso, Roque. Di ba? Ngayon, naipit ka na lang dyan dahil nga kailangan mo na isurrender ang iyong passport. Kaya yan na ngayon ang sinasabi mo. Di ba? Kaya ganyan na ho ang sinasabi niyan, mga kababayan, si Roque, hindi na po ako makauwi ng Pilipinas. Gusto ko pong umarap sa Pilipinas pero hindi na ho ako makauwi kasi hawak na yung pasaporte ko. Di ho ba? May panelo pang kasunod to nagmamadali kayo Ang definition po ng pugante ay someone na umalis na bansa dahil sa warrant of arrest. Nako, siguro mga 7 buwan na akong wala sa Pilipinas bago lumabas yung warrant of arrest. Bakit ka ba lumabas ng bansa? Nagtago ka, di ba? Kasi nga hindi mo maipaliwanag yung kaperahan mo. Yun ang dahilan kung bakit ka lumabas ng bansa. Pagtatago din. Na yan. So I do not fit the definition of a fugitive. Pangalawa, yung ginagawa naman nila na para sa red notice, well, gaya ng sinabi ko, no, miski kanselahan nila ang passport ko, di ko naman nagagamit po ang passport ko dahil nasa Dutch authorities. And at saka yung Interpol red notice alert works only when I cross international boundaries. Dahil kinuha nga ng Dutch authorities sa aking passport, di naman ako makakaalis ng Schengen area, no? So dito lang ako sa Schengen, so miski maglagay sila ng red notice sa alert sa akin, wala namang posibilidad na ma-serve sa akin yan dahil hindi nga ako po pwedeng lumabas ng Schengen area. Yun yung pinagmamalaki niya. Yung oras na ang kanyang pag-a-apply ng asylum ay hindi pa tapos.